Napakalawak ng West Philippine Sea at nasa 14 lamang ang barko ng ating Coast Guard Ang konti. na kayang magpatrolya ng matagal sa ating katubigan, at pati BFAR ay tumutulong na rin sa pagbabantay dahil hindi talaga ito kaya mag-isa ng ating Coast Guard. Yun naman talaga problema mga utol, no? Number one problema ng ating Philippine Coast Guard, pati ng ating Philippine Navy. Kaya hindi natin mabantayan ng gusto yung ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea dahil nga po sa kakulangan ng ating mga assets o partikular ng mga barko na pwedeng mag-monitor dyan. So kailangan talaga natin ng backup ng ating mga kaalyadong bansa. Kasi nga po, nandyan yung China na anytime pwede nilang pasukin. Di ba ang dami na nila nagawa dyan, no? Yung sa may Sandy Cape, parang nagtatambak sila. Sa ibang mga lugar dyan sa West Philippine Sea, parang tinatambakan na nila. Hindi po natin mamonitor. Isipin nyo, 14 pieces na yung ships natin ng Philippine Coast Guard. Paano yan mapapatrolya? Napakalawak po niyang West Philippine Sea. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Para sa mga hindi nakakaalam mga utol, eto po yung nangyari na itong mga nakaraan, no? Itong China, China deploys another vessel near Zambales at talagang pumasok na po itong vessel na to sa loob ng ating exclusive economic zone. Tinatayang 60 nautical miles lamang ang layo mula sa ating kalupaan. Ganun po yung ginawa nitong mga to, napakatatapang na mga utol. So, pero eto po yung ginawa ng ating Philippine Coast Guard, ng ating gobyerno tungkol sa ginawang ito ng China. So, panoorin muna natin to kay Sir Romuel TV. Grabe, Pilipinas pumalag na sa China. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na. Sa bagong balita na ating nakalap, patindi na ng patindi ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea matapos ibalita ng Philippine Coast Guard na dumadami ng husto ang mga vessels ng China at palapit ng palapit ang mga ito sa coastline ng Zambales na naging dahilan upang mag-full force ng ating Coast Guard sa kanilang deployment. Nasa 60 nautical miles na lamang umano ang isang barko ng China na sobrang lapit na talaga sa kalupaan ng Pilipinas. Kaya wala nang pagpipilian pa ang ating Philippine Coast Guard kundi pumalag sa mas dambuhalang barko ng China kahit na sobrang liit lang ng kanilang patrol vessel. Sipin nyo yung dineploy ng China, yung monster ship, parang tinatayang triple po ang laki nun sa pinakamalaki nating barko ng Philippine Coast Guard. Triple po. Ganun kalaki yung monster ship ng China Coast Guard, mga utol. Yun yung po yung na umikot dyan sa may Zambales. Ang nasabing patrol vessel ay ang BRP Cabra na kung saan nakipagharap-harapan ito sa China Coast Guard vessel na may hull number na 3103 na kung saan mas malaki pa sa mga Teresa Magbanwa patrol vessels na pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Tinaboy ng BRP Cabra ang nasabing vessel mula sa 60 nautical miles at ngayon ay nasa 80 to 90 nautical miles na ang barko ng China. Ngunit hindi pa rin dapat makampante ang Pilipinas at magdagdag pa ng mas maraming vessel sa lalong madaling panahon. Napakalawak ng West Philippine Sea at nasa 14 lamang ang barko ng ating Coast Guard na kayang magpatrolya ng matagal sa ating katubigan, at pati BFAR ay tumutulong na rin sa pagbabantay dahil hindi talaga ito kaya mag-isa ng ating Coast Guard. Yun naman talaga problema mga utol, no? Number one problema ng ating Philippine Coast Guard, pati ng ating Philippine Navy. Kaya hindi natin mabantayan ng gusto yung ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea dahil nga po sa kakulangan ng ating mga assets o partikular ng mga barko na pwedeng mag-monitor dyan. So kailangan talaga natin ng backup ng ating mga kaalyadong bansa. Kasi nga po, nandyan yung China na anytime pwede nilang pasukin. Di ba ang dami na nila nagawa dyan, no? Yung sa may Sandy Cape, parang nagtatambak sila. Sa ibang mga lugar dyan sa West Philippine Sea, parang tinatambakan na nila. Hindi po natin mamonitor. Isipin nyo, 14 pieces na yung ships natin ng Philippine Coast Guard. Paano yan mapapatrolya? Napakalawak po niyang West Philippine Sea. So kaya in China, ang ginagawa nila talaga yung presence nila, pinapakita nila, sobrang dami nilang barkong pwedeng i-deploy dyan.
So yun po yung number one problem natin. And syempre, kahit na maglabas ng mga ang tawag dyan, budget, 'di ba? Yung korupsyon. So sana naman, mabigyan ng pansin. Ngayon, sa ngayon, mabibigyan ba ng pansin yan? Nagbabakbakan ng ating mga leaders. 'Di ba? Kanya-kanyang pabanguhan, kanya-kanyang tirahan. Kung napapansin niyo, so lalo na tayong nagkakandaleche-leche. Anyway, pumalag pa rin ang Pilipinas. May mandato ang Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard kung anong gagawin nila sa ganyang sitwasyon. Okay, tuloy muna natin. May papakita ko sa inyo yung isang report tungkol dito rin. Mabuti na rin aktibo sa ngayon ang kanilang pamunuan sa pagbili ng mga makabagong patrol vessels mula sa ibang bansa na kung saan mayroong nasa 49 na mga barko ang nakatakdang i-deliver ng France at Japan sa Pilipinas Sana. na tinatayang nagkakahalaga ng nasa halos 50 billion pesos. Hindi pa kasama dito ang nakatakdang pagbili ng nasa 3 Cape-class patrol vessels mula sa Australia at nakasecure na rin ng 2.5 billion pesos na pang down payment ang Pinas at sinasabing armado ang nasabing vessel. Nice one. At sa nilabas na proposal ng Philippine Coast Guard, may plano pa silang bilhing 2 Guardian class mula sa Australia na pwede umanong gamitin sa pag-deliver sa BRP Sierra Madre dahil kaya nitong maglayag sa mga mababaw na parte ng karagatan. Yung kagandahan mga utol, kung talaga makakabili tayo. Pero alam ko, may in-order na rin tayo sa may South Korea, sa Japan, yun ang alam ko talaga. O yung sa Italy, hindi ko alam. Pero anyway, may mga orders talaga tayo. Ang tanong, gaano katagal pa bago dumating yan, 'di ba? So, and kagandahan yan, government to government yan. So, mas madalit sabi, utang yan. Hindi yan talaga kina-cash to cash basis ng Pilipinas kasi napakamamahal niyan. And para ituloy yung balita natin tungkol sa pagpalag ng Philippine Coast Guard doon sa monster ship ng China o sa mga Chinese vessel na pumapalibot dyan sa may Zambales, isipin mo napakatapang ng China, no, para gawin yun. Okay, ito yun mula sa GMA Regional TV. PCG o Philippine Coast Guard drives away Chinese vessel near Pangasinan, Zambales. Okay? February 3 lamang yan, mga utol. The Philippine Coast Guard has driven away 2 China Coast Guards ships spotted just 34 nautical miles of Bolinao, Pangasinan. Sipin nyo na sa loob na ng ating exclusive economic zone. Okay? The return of China's monster ship within the country's exclusive economic zone dyan sa may Zambales. Ang tapang nila para gawin yan. Sa totoo lang, meron na silang, pwede na silang hulihin. Ang tanong, kaya ba natin silang hulihin? So anong masasabi nyo? Anong dapat gawin? Pero kudos o good job po para sa Philippine Coast Guard natin na kahit palugin-lugi tayo ay naitaboy nila, napalayo nila. Paano kung talagang pumalag na tong mga to, kung ano pa man, may mangyaring insidente, ano kaya mangyayari? So yan na po, naitaboy ng ating Philippine Coast Guard kahit na lugi, naitaboy. Good thing pa rin. Pero sana'y lumabas na sila tuluyan sa ating exclusive economic zone. Tuloy na muna natin. At nitong nakaraang buwan lang din, nagpahayag ang French government na handa pa nilang tulungan ng Pilipinas na makabili ng mas maraming barko para sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng financing o pagpapautang at sana'y tanggapin ito kaagad ng Philippine government. Dapat lang, diba? Marami pang pwedeng i-offer ang France na malalaking patrol vessel, pwera na lang sa BRP Gabriela Silang, katulad na lang ng mga Kershep OPV na dinisenyo rin upang magbantay ng matagalan sa karagatan, ngunit nakadepende na rin ito sa Philippine Coast Guard. Samantalang sa isa pang balita... Okay, teka lang. Pero sa totoo lang, dapat talaga tutukan ito ng ating gobyerno. Tutukan. Kasi hindi to biro yung inaagawan tayo ng teritoryo, mga utol. Pero syempre, dahil nga mag-e-eleksyon, nagbabangayan. Instead na may marisolbang problema yung ating gobyerno, ewan ko ba? Wala na parang ganyan na yung sistema natin ganyan na. Pero sana yung mga proyekto na magaganda ayunan nila, isang tabi muna nila yung kanilang mga personal na interest, itong mga nasa posisyon natin
at unahin yung mas maraming bagay na para sa ikabubuti ng ating bayan. 'Di ba mga utol? Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat sa Romel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.